Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito na naman tayo at magre-react na naman tayo about dun sa panay reklamo po ni Nanay Ansing dun sa baboy na yun. Lilitsunin niya na lang daw yung baboy para sa birthday ng kanyang anak. Oh, ito po yung pakinggan natin. Anong reaksyon ni Daddy Frankie na ganun yung sasabihin ni Nanay Ansing na lilitsunin na lang daw yung baboy? My God. Kaya nga pinapaalaga sa kanya para paramihin, hindi ihahanda dun sa birthday ng kanyang anak. At ating ipapakinggan yung reaksyon ni Daddy Frankie doon sa sinasabi ni Nanay Ansing. Yan. Napunta ako dito kasi nabasa ko yung text mo sa akin. Hmm. Bakit? Bakit ano nangyari? Bakit nililitsyon mo na yung baboy niyo? Ano ko ang ko? Matagal na rin. Hindi na kayo bumalik. Kasi, siyempre, alam mo ate, Ansing, sa totoo lang natin, check kita. Ang, huwag ka naman malayo, pinakausap kita eh. Hindi, wala naman ako sakit eh. Ang arte talaga ni Nanay Ansing, nalalayo siya. Dapat, kausapin niya ng maayos si Daddy Frankie. At, Ang totoo niyan, ate Ansing, kaya huwag mo sanang aasahan na weekly pupuntahan ka namin. yes. Kumbaga, sampan na kayo pumunta dito. Aba naman! Isang buwan na hindi pumunta dito. Grabe ka naman. Ano yan? Assuming lang kayo, Nanay Ansing? Assuming ka lang? Isang buwan? My God. Ano ba? Wala mang ginagawa si Daddy Frankie? Bakit araw-araw siyang pupunta dyan sa inyo? Ano ba yan? Mag-isip naman po kayo. Nakaka-ano kayo eh. Ito. Kaya Naka-stress. ibig ko sabihin kasi, huwag mo sanang iisipin na Mhm. pupuntahan ka namin parati o Tama. pupuntahan ka pa namin na walang dahilan. Yes. Kasi alam mo, marami naman ang naibigay ang mga Tama naman si Daddy Frankie. Hindi naman siya pupuntahan doon na walang dahilan, na walang emergency. Di ba? Tsaka dapat si Nanay Ansing, naintindihan niya yung sitwasyon ng tao na tumutulong sa kanila. Hindi yung magdidiman sila agad. Matagal na kayong hindi napunta dito, isang buwan na. Aba naman, Ito, nakakaloka ka Nanay Ansing. Bakit sa akin ka magpapaalam na ileleksyon yung baboy? Eh, hindi naman sa akin. Alam mo ate, alam mo, Hmm. ano man ang gusto mong gawin dyan sa baboy na yan, labas na po kami dyan. Yes, tama. Kasi nasa inyo naman po talaga yan, Nanay Ansing, yung baboy na binigay sa inyo. Kayo na po ang bahala kung ano po yung gagawin ninyo. Bakit nagdidiman pa kayo na dililitsyonin yung baboy, walang handa sa birthday ng anak? Naku, hindi na uso-uso yung birthday ngayon. Ang ano ngayon, ang uso ngayon, practical. No? Kung paano tayo makaka-income, kung paano tayo mabubuhay. Di ba? Ito pa. Bigyan na po yung hiling mo ng ating Oh. sponsor at hindi naman sa akin galing yan. Kaya kahit hindi ka magpaalam sa akin, wala na ako yan. Kaya lang, Yes, labas na dyan si Daddy Frankie sa kung ano may yung desisyon nyo dyan. At saka binigay na yan sa inyo. Di ba? Nanay Ansing? ito lang masasabi ko sa'yo. Hmm. Kaya ako napunta rito, nagulat ako. Kasi nanawagan ka noon na para may aalagaan ka pagkabuhayan. Natatandaan Yes. ko pa yung sinabi mo sa akin, livelihood sinabi mo eh. O ngayon, binigyan ka ng sponsor. Tapos ipapalitsyon mo dahil sa birthday lang. Hindi naman kasi yung malaking dahilan na lilitsunin yung baboy. Hmm. Yung mga haka-haka na yan, yung mga traditional na yan, sa ngayon, sa panahon ngayon, hindi na yan uso. Kung may pera ka, pwede. Pero kung gipit ka sa pera, naku, isipin mo na lang. Babawi ka na lang. Next year, kung maintindihan ng anak mo, ipapaintindi mo sa anak mo. Anak, wala tayong ihanda ngayong sa birthday mo. Pasensya ka na. At ito lang ang makakaya ng nanay, ng tatay. O di ba ipaintindi sa mga bata? Kasi bilang nanay, ikaw mag-handle sa sitwasyon nyo ngayon. Kasi ang hirap ng panahon ngayon, Nanay Ansing. Hindi na, gasto ka dito, gasto ka doon. O demand ka dito, demand ka doon. Hindi na ganun. Practical tayo ngayon. Kasi ang hirap ng panahon ngayon, no? Mahal na gasolina, mahal na lahat. Pati bigas, mahal. Maliban na yung walang nagmamahal sa inyo. Di ba? Ito. Social ka. Ako nagpa-birthday, hindi ako naglilitsyon. O, di ba? Kahit nga si Daddy Frankie, hindi nga naglilitsyon. Ang dami nga yung pera niyan. O, di ba? Kasi naging practical siya. Hindi niya kailangan yung bonggalong handaan para ipakita sa buong mundo, ganito yung handa ko. Oh, may litsyon ako dito. No. Kasi iniisip ni Daddy Frankie, yung ihahanda niya, ibibigay niya na lang sa inyo ng nangangailangan. Ibibigay niya na lang yung sa mga taong nagugutom dyan sa kalye, yung nakikita ni Daddy Frankie na tinutulungan niya. Yun yung gusto ni Daddy Frankie. Wala siyang ihanda ng malaki, wala siyang ihandang bonggalo. Kasi nga, di ba? Kasi nga, yung ikakain niya na lang, ibibigay niya na lang dyan sa mga taong tinutulungan niya. Hindi po katulad ninyo, Nanay Ansing. Demanding kayo. No? Nakakaano kayo? Yung over na yung pagdidiman nyo kay Daddy Frankie. Na maglilitsyon talaga. Di ba? Ayan. Hindi ako naglilitsyon. Siyempre, 7 years old pa naman. Ay, ganun. Sorry. Hmm. Pag 7 years old, kailangan. Pero alam mo, ate, Yung sagot niya dito, syempre naman, naku naman,
Ang alam nyo, parang ang kausap nyo, parang ano, parang hindi proporsyonal. No, parang ordinaryong tao lang, yung parang kapitbahay nyo lang, nung wala kayong karespeto kay Daddy Frankie. Ay, ganun po ba? Ano pong dapat nagsasuggest kayo? Ano pong dapat namin gawin, Daddy Frankie, para may handa kami? Yung mag-o-open kayo ba? Yung mag-ano kayo sa kanya, maghingi ng advice, di ba? Kasi magaling naman to si Daddy Frankie. Naiintindihan naman kayo. Ano naman, 7 years old. Naku. Etong makinig ka sa akin, hindi mo alam saan ako lulugar. Oo, pag 7 years old, pinaghahandaan. Pinaghahandaan. Pero ngayon sa panahon kasi ngayon, is practical na tayo, 'di ba? Practical na tayo yung isipin natin kung meron ba tayong ihanda sa anak natin o wala. Yun. Pero sa akin naman, sa aking pananaw, ang pagpa-birthday, depende kung kaya. Yes, tama. Kung meron, pero Tama. kung wala, pwedeng magsimba na lang, tapos 2 kilong pansit, salo-salo family, magkasal mo kina. Sabi naman tayo mama, sabi nga, baka naman pwedeng panganda naman yung ka, sabi nga. Hindi ba natin? Sabi ko naman, paano muna natin kay Daddy Frankie hindi ako mag-oo. Ay hindi talaga yung mag-uo si Daddy Frankie, no? Sa mga ano niya, sa desisyon ninyo, Nanay Ansing. At saka isa pa, yung birthday na yan po kasi mahirap na ngayon. Yung panahon natin ngayon is mahirap na. Yung wala tayong ipaghahanda. Tapos ipapakita mo lang sa kapitbahay nyo, maglitsyon ka, is 1D millionaire. Oh. 1D millionaire ka, tapos everyday, sistoner ka ng asin-asin na lang. O, di ba? Eh dapat, maging practical naman po tayo, Nanay Ansing, no? Dahil lamang din sa birthday ng anak nyo, 7 years old, social po kayo. Social po yung dating ninyo. Hindi nyo naiisip yung sitwasyon ngayon. Na ang hirap po ng sitwasyon natin ngayon, na nagkagulo na nga, di ba? Ang mahal na ng gasolina, ang mahal na ng mga bigas, ang mahal na ng bilihin. Tapos ngayon kayo maglilitsyon. Palakihin nyo na lang yan, palaguin nyo na lang. Yung paramihin nyo. Mas marami pang litsyon ang lulutuin nyo dyan pag marami na, pag malaki na yung baboy na yan. Di ba? At saka yung sinasabi niya is, matakaw na yung baboy sa pagkain nila. Eh dati daw, hindi naman po matakaw. Oh. Tapos ngayon, ang takaw-takaw na nila. Ay di, parang mana din po sa inyo, Nanay Ansing. Matakaw din po kayo sa demanding. Di ba? Nagdidiman kayo, ang takaw-takaw yung magsalita na, ba't ganyan lang kayo, Daddy Frankie? Bakit ang dami na po namin ililitsyon na lang yan kasi hindi namin afford yung ano. Yan po yung ibig sabihin. Yung ang takaw nyo po sa demanding. Parang yung inialagaan yung baboy, matakaw din sa feeds. So, nasa amo yan eh. No? Nasa amo yan kung ano yung pinapakita ng amo, ganun din yung pinapakita ng alaga yung baboy. Kung nagdidiman kayo na ganun din yung baboy nyo, nagdidiman din, dami kinakain, o, di ba? Tapos ngayon, isipin nyo na lang, no? Ang bawat salita ninyo, parang wala kayong kinakausap na, na professional na tao. Yung parang kapitbahay nyo lang, nagmamarites lang kayo. No? It's a normal sa inyo, pero sa amin na nakikita namin, bawat salita nyo, bawat yung pag-appreciate nyo kay Daddy Frankie, parang hindi tama. No? Hindi nyo na-appreciate yung bigay niya sa inyo. Hindi nyo na-appreciate yung tulong niya sa inyo. Dapat man lang, meron man lang kayo, salamat po, dumating po kayo dito, at ano pong gagawin namin, ano po advice namin. Tama yung sinabi ni Daddy Frankie na, kahit magsimba kayo, bibili lang kayo ng pansit na ilang kilo, ipaintindi nyo sa anak nyo, anak, ito lang yung handa natin sa birthday mo, kasi ngayon, yung crisis ngayon, wala tayong pera, kasi yung bata, makikinig yan, naiintindihan yan, mas naiintindihan pa nga tayo, na meron tayong sabihin sa kanila, na paintindi natin sa kanila, na ang hirap ng panahon ngayon. So, babawi na lang tayo sa next birthday mo. Ganun. Tapos ipakita yun sa kanya na porsigido kayo. Hindi yung puro demand na lang kayo. Di ba? Ay, nakakaloka kayo, Nanay Ansing. Lilitsyon lang sa bagay na maliit lang. Kaya naman yan. O, di ba? Nakaka-imber na yung mga salita nyo, yung hindi magandang pakinggan. Tinutolerate nyo yung anak nyo. Sinusunod nyo yung gusto niya. Eh, dapat tayong mga magulang, tinuturuan natin yung tamang asal ng ating mga anak. Yun dapat. So, ayun, dito na muna magtatapos ang ating reaction. At shoutout nga pala sa ating mga Team Daddy Frankie Reactor dyan. And sa lahat po na nandito, mega love shoutout po sa inyong lahat. So, I hope na ano man yung dapat na sinabi ni Nanay Ansing, nonsense po yun lahat. Diba? So, comment lang po kayo at maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat.